ang karugtong ng nakaraan, bago lumapit si Lee Sung-min. Naramdaman nito na tila may kakaiba mula pa nang pumunta siya dito. At ang mga problema kahit patay na si Baek Hee-soo, at nang makalapit hinawakan nito sa balikat ang ating bida. Ayusin natin ito sa isang usapan, ikaw at ako lang. At ang dahilan kung bakit ko kailangan tanggaling ang brother ni Baek Do-kyung na si Baek Hee-soo, sabay diin ito sa balikat, na tila may pagbabanta. Dahil kambal silang dalawa, masyadong kang agresibo, sa General Assembly, pati ang mga pakikipaglaban na ipinakita mo. At naisip ko na hindi ikaw si Baek Do-kyung, at ano ang pagkakaiba nito? Sabay tabig ng kamay mula sa balikat ng ating bida. Kung alam mo nga kung sino ako, hindi ko pa rin ililigtas ang iyong buhay. Sabay hawak ng madiin sa braso ni Lee Sung-min, pumikit si Lee Sung-min na tila pigil ang inis. Baek Hee-soo, hindi, CEO Baek, nagmumungkahi ako ng isang negosasyon, sabay tingin sa ating bida. Tumingin ang ating bida, na tila pinag-aralan ang sinabi nito. At agad lumapit si Shian sa dalawang nabalian ng buto ng ating bida. At sumenyas ng time first, bago muli nagsalita, sa tingin ko may pinag-uusapan sila. Ngayon ay cool lang kayo guys, oo, mabuti at napansin mo yon. Lumipas ang mga oras, magkaharap ang magkabilang kampo, ng ilang di pa ang layo, pero sapat parang magkausap at magkarinigan. Sa mga nakahilerang container van, nasa magkabilang gilid ng ating bida si Shian at si Ha Jing-won, habang si Lee Sung-min ay nakaupo din sa di kalayuan. Inaamin ko, naging pabaya kami this time. Tae-san, ayos lang ba siya? Nag-iisa lang si Baek Do-kyung, ganito siya kalakas, nakakahiyaman aminin, Cheno Hyang-nim. Pero yung lalaking yun, ay isang halimaw, ang kanyang level ay nangunguna kesa sa ating. Ngayon, anong klaseng negosasyon ang ipapanukala mo sa akin? Agad naman napansin ni Sayon si Ha Jing-won, nagmakita ito sa kabilang tabi. Ha? Nandirito pala si Gorilla? Mukhang hindi presko ang itsura niya. Sabay bulong nito sa lalaki, huwag mong sabihin talo ka sa kanya. Nakita mo ba ang mga taong yun, sa paligid niya? Pinagsisipan namin ang kanilang ases, nabugbog niya ako. Ah, I see, binugbog ka, ngayon pwede bang tumahimik ka na? Nakatanggap kami ng kahilingan, sabay abot ng isang dokumento. Isang kahilingan na alisin ka sa Tae-san, para naman sa kadahilanan na gusto mong malaman. Lahat ay nasa file na ito, dito, hindi naman natinag ang ating bida, walang pagtataka. Walang pag-alinlangan, relax na nilagay nito ang kamay sa bibig. At ngayon, ibibigay namin ang impormasyon at ang file ng organization na tatarget sa iyo. At bilang kapalit, gusto kong maging kakampi ni Tae-san ang Yilhak. Kailangan ng lakas ni Yilhak, at hindi na masama para sa Tae-san, win-win situation. Bulong sa isipang ni Lee Sung-min, hindi ako sanayon, sabay tayo ng ating bida, kung sa pag-file ng impormasyon ay ang mga kondisyon para sa negosasyon nito, ay hindi ako sumasang-ayon. Bakit ako? Ang kailangan makasira kay Yilhak, para bakunin mo ito, di ba? Ho-ho, anong pagsira sa Yilhak na sinasabi mo? May kabastusan kang bata. Bahagyang naglakad ang ating bida papunta sa mga hangal, ngunit hamarang si Han Jing-won, kung hindi ka tatutol, sir. Hindi ba magandang deal yun sa atin lahat? Ito ay isang magandang pagkakataon upang bumuo ng tiwala sa Yilhak, sir, napailing ang ating bida, matapos ay napahawak ito sa ulo. Tama na, sawa na ako sa lahat ng ito, ang Yilhak, mga grupo sila ng mga gangster, magtiwala. Kanino? Sa pumatay sa kasamahan ko at sa kapatid ko. Baek Hee-soo, mahina pero may diin, bigkas ni Han Jing-won sa kaharap, mariin hinawakan ng ating bida, ang kwelyo ng damit ni Han Jing-won, ako si Baek Do-kyung, naintindihan mo ba, Han Jing-won, agad pumagit na si Shian, kung pareho kayong patuloy na gagawa ng ganito, dapat ba akong sumali din dito? Tumayo si Lee Sung-min, bakit hindi mo muna suriin ito? Sinulyapan ito ng ating bida, Baek Hee-soo, sa tingin ko hindi ito isang masamang pakikitungo. Ito ay isang pirasong papel lamang, paano ako magtitiwala sa inyong mga tao? Mag-ingat ka sa iyong salita at mga kilos, walang kopya ang mga ito, sabay sunog sa dokumento hawak. Tapusin na natin ito, bago tayo maghiwalay, sabay dukot nito sa patalim. Agad na sumigaw si Han Jing-won, CEO Baek, Yilhak. Sigaw ng ating bida,
na tila lumabas ang tinitimpi nitong galit. Hindi ako magtitiwala sa isang grupo, lalo na sa lintik na daga na katulad mo. No, hindi kita pagkakatiwalaan, kaya dapat lang itigil ang shit na negosasyon ito. Gawin mo kung ano ang sinasabi ko sa'yo, maliwanag ba? Mula ngayon, si Yilhak ay kaakibat na ng Taesan, at bilang collateral. At kukunin ko si CEO Lee si Yilhak bilang isang hostage ko, sabay inilagay ng ating bida ang hawak na patalim sa balikat ni Lee Sung-min. Na ikinagulat nito ang mga tauhan nito, Taesan, putya ka. Gudo, huwag kayong kumilos, mabilis lumapit ang si Choi Chan-ho, agad hinawakan ang kamay ng ating bida na may hawak na patalim. CEO Baek Do-kyung, ito ay masyadong malayo, napasulyap si Lee Sung-min. Choi Chan-ho, bigkas nito, payagan niyo po ako sir. Na kinuha ang dokumento, ako ang executive director ng Gudo, Choi Chan-ho, sasama ako sa iyo, sana ay maging maayos na ito, tama, kinukuha ko ang CEO, Yilhak, ganyan ba kahalaga ang buhay mo? Tignan mo nga naman ang mayabang na ito, dito, na kinuha ang dokumento, Ajushi, tawag ni Shien, ang Gudo, ang katawan ng Yilhak, sir, sabi naman ni Han Jingwon, sa tingin ko, magiging maayos ito, at hindi ikaw ang magdedesisyon para dito. Ang ibig kong sabihin, kung makikita mo ito, mula kay Baek Do-kyung, hindi mo ito sasabihin, hindi kumibo ang ating bida na tila inisip ang sinabi ni Han Jingwon. Ngunit hindi ito nagbago ng desisyon, Lee Shien, ikaw ang mamamahala sa seguridad at pagbabantay ni Choi Chan-ho, napatingin si Han Jingwon, at matagal niya ito tinitigan, 5 taon na ang nakalipas. Mula sa alaala ng ating bida, sa isang himpilan. Simulan na ang recording, so, sinasabi mo ba na ikaw si Baek Ye-so, mula sa North Organization ng Baekda? Opo, sir, habang nakaposas ang dalawang kamay, HID Special Force, North Korean Operation, Baek Ye-so, bumalik mula sa North Korea pagkatapos ng mahabang panahon, na paglusot at kasalukuyang nasa proseso ng pagsisiyasat ng espionage. Ano ang mission? Confidential po, sir. Confidential. I see, Kim Jae-wook, Gimede Lieutenant Colonel, ngunit sa aming pananaw, ikaw ay isang lalaking tumawid sa linya, ng demarcation ng militar, at nakasuot ng uniform ng North Korean, hindi ba pwedeng ituloy ang background check? Sa pagkakaalam ko po, dahil sa misyon, lahat ng bakas ng operation team ay nabura na. Sige, sabihin mo sa akin ang iyong direktang superior, o ang lokasyon ng iyong unit. Confidential po ito, sir. Kung bibigyan mo ako ng seguridad na linya, tatawagan ko po ito. Chick, Baek Ye-so, tawag nito, sabay lapat ng kamay nito sa lamesa. Matapos ay naupo ito sa ibabaw ng lamesa, tipunin mo ang iyong lakas, sa iyong subordinate at makipagtulungan sa kanila sa pagkakakilanlan. Putya, sa tingin ko nagkakamali ka dahil dito, hindi namin gagawin ang sinabi mo sa amin, Baek Ye-so, muling sambit sa pangalan, pinalagutok nito ang mga daliri, at ikaw ang gagawa ng utos ko sa kanya, kaya pag sinabi kong komunista ka, ikaw ay isang komunista, marami ka nang ginawang maruming gawain, sa iyong sarili. Tama ba, mga maruruming, mamamatay tao, gagamitin ko ang pagkakataong ito para guluhin kayo, maya-maya pa ay may dumating, salute. Major Jang ng Sungho, Head of the Special Force at the Intelligent Command, at narinig ko na ang tauhan ko ay hinawakan dito, ikaw pala si Major Jang, hindi ito big deal, ang trabaho ko ay hulihin ang mga fucking spy, hahaha, nagbibiro ka yata, isang spy, parang sarili ko na siyang anak, oy, Major Jang, mukha ba akong nagbibiro ngayon? Hindi mo ba narinig ang sinabi ko, siya ay isang spy? Ipagpaumanhin mo sir, sa tingin ko, mayroon hindi pagkakaintindihan dito. Tama ka nga punk, kaya kailangan mong patunayan na may misunderstanding, Major Jang. Sabay sindi ng lighter sa sigarilyo, muling inulit ni Major Jang ang sinabi nito. Sabay tanggal ng salamin, hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Tao ko siya, komunista man o, hindi, sabihin mo na kung ano ang gusto mong itawag. Pero kung sasabihin kong hindi siya komunista, ibig sabihin hindi. Tara na Baek Ye-so, mabilis na tanggal ang posas nito, sabay yaya palabas. Major Jang, ito ay ituturing ko ito na pagsuway, sigaw ni Kim Jae-wook, hoy, mga security sa labas, hulihin silang lahat, sigaw nito.
Ngunit nagtaka ito nang walang kumilos kahit isa. Nagmadali ito lumabas, agad na nagulat ito. Anong, nakita nito, na ang lahat ng tauhan sa station ay nakahandusay at walang malay. Tignan mo ang sarili mo, tingnan mo, sa agarang gulo kaagad sa pagbabalik mo. Hindi niya ako pinaniwalaan, kahit na sinabi ko na ito ay classified operation. Akala mo ba maniniwala siya? Dapat sinabi mo na lang na ikaw ay isang defection. Pamilya tayo, syempre naniniwala ako sa'yo. Tignan mo nga yan, buhok mo, bastos ka. Syempre, kung sinabi ng anak ko na spy ka, at isa ka na doon. At ihulog kaya kita sa mismong lugar, pagbibiro pa nito. Pero hindi man nakatataas sa'yo si Lieutenant Colonel Kim? At ginawa mo pa yun, tumahimik ka na punk, ginawa nila lahat yan kasi pumasok ako doon. Oy, guys, bakit ba ang tagal ninyong lumabas? Sabi ng mga kasamahan ng ating bida na nasa sasakyan, habang pababa sila ng hagdan ni Chief Jiang mula sa istasyon ng pulis. Tara, na gutom na ako, parang mamamatay na ako sa gutom. Ha, anong problema mo sa buhok mo? Mukha ka ng spy ngayon. Maligayang pagbabalik, Team Leader Beck Yiso. Sa kasalukuyan, habang hawak ang lumang larawan, nakayuko itong nang may kumatok, tuloy, gaya ng utos mo, binabantayan ni Sir Xian si Choi Chen-ho. Salamat sa maayos na trabaho ko yun. Pagkatapos ng lahat, patuloy na hawak na ating bida ang kanyang ulo, na tila may nararamdaman nito, kaya kailangan ko din itong sabihin sa'yo, makinig ka kung tungkol ito sa Yilhak. Matapos ay tumingala ito, at hinawakan ni Han Jin-won ang kwelyo ng damit ng ating bida, at humarap kay Han Jin-won, mali ang paghusga ko sa'yo, Beck Yiso, hindi ko kayang iwan sa'yo si Tae-san, hindi mo mapapalitan si Beck Do-kyung. At sa isang kainan, habang nakaupo si Chief Jiang, kausap ang anak, hello baby, si daddy ito, kumain ka na ba? Ako, syempre kumakain ako ng mabuti, alam kong bahala ka sa iyong pag-aaral. Ngunit siguraduhin mong kumain ka ng marami. Hindi naman masyado, ito ay kung paano inalagaan ng ama ang kanilang mga anak. Agad may kumaway dito, hey Chief Jiang, alam kong maraming magagandang lugar, dapat mong samahan ako sa isa sa kanila. Bakit dito ka kumakain? Oh, sige, ayun ba, wala yun. Sabay senyas sa kausap ng hintuturo nito sa bibig, medyo maingay kasi dito. Mampak, ikuha po ako ng isa sa mga yan. Teka, may kasamang bituka. Walang bituka sa akin, please. Okay baby, tatawag na lang si daddy, mamaya, bye. Nabalitaan ko na ang iyong anak ay nag-aaral sa ibang bansa, bumalik na ba siya? Inalagaan mo ba lahat ng General Assembly business, Chief? Ginawa ko na ang aking tungkulin, at kailangan lang nilang kumilos dito. Pero anong ginagawa nila? Walang balita. Ang General Assembly. Mangagang lang sila kung tutuusin, hindi ba tayo nagsasayang ng oras ng ganito? Ginagawa mo na naman ulit, ganyan ka kumain, masusunog ang sarili mo. Naging marahas ako sa buong karera ko, pero hindi maganda silang pakitunguhan. Kinikilala ko ang iyong mga kakayahan, sir, ngunit wala itong maitutulong sa iyo, kung ipagpalagay mong madali sila. Well, mga baguhan lang sila, hindi ba? Bigyan natin sila ng pro-way tour. Wala kaming maraming oras, hanggang sa pagsisimula ng isang paglubog ng proyekto. Well, sa tingin ko handa na akong makipagkita sa General Assembly ngayon. Ano, kanino, kay Sungmin ba? O may naiisip ka bang bago? Sa palagay ko tama ka. Para simulan ang OneSync na proyekto, kailangan nating kontrolin ang pangkahalatang pagpupulong. Kung ang congressman ay nakatanggap ng kaunting benepisyo, ang gawain ay dadaloy na parang tubig. Tignan natin, sa huli si Beck Yiso, at ang kanyang team, Defense Security, na may hawak na pag-frame sa kanila at ang paglilinis din. Well, doon naman natin makikita yung skills ng mga newbies, di ba? Nakakapagod na, kailangan kong pumasok, well, ito ay magiging isang impyerno na isang gulo, samantala, habang sapo ang kanyang ulo, na tila lalong sumakit sabay, ng kanyang dibdib, habang binasa ang makapal na tila isang dokumento, dahil lang ba dito, sabay kinuha nito sa gilid ng kanyang bulsa ang isang may kalumaan na larawan, bakit kailangan mamatay ang lahat, maya-maya ay may kumatok. Come in, pumasok si Han Jing-won, excuse me sir. Katulad ng iyon ipinag-utos, kay Xian, na mahala siya sa pagsubaybay. Good work, at para kay Tae-san,
Samantala kay Shin, habang may kausap sa telepono si Choi Chan-ho. Hahaha, mabuti naman so far, sa Tae-san, young master, hindi naman ito talaga masama, pakiramdam ko, ako ay nasa bakasyon, pasensya na sa pagiging baguhan ko, na isang baguhan, ngunit ito ay para sa organisasyon pa rin, kaya kumilos tayong lahat dito, ngunit dapat tayo ay kumilos ayon sa ating sarili kagustuhan, medyo nakakadismaya ang resulta. Hindi katulad ng plano ay masama in the first place. Sige, magkita na lang tayo soon. Maglaan ka ng sapat na oras, ang matandang aso na katulad ko ay maaaring gamiting minsan, matapos makipag-usap, wow, hindi mo siya boss, o mas tamang parang apo o kaya naman ay lolo, sabi ni Shin. Haha, anong ibig mong sabihin na apo, boss ko siya? Kahit iwan ka niya sa amin, paano kung saktan ka namin? Iyan ang desisyon ko. Kaya kailangan kong harapin ang mga kahihinatnan nito, sabay bukas ng nakatakip na pagkain, hindi ba lahat ng desisyon ay galing sa boss, at ang utos ay isang utos, kaya ka rin nandito dahil sa kanya, sa tingin ko, malaking pagkakaiba yon sa naisip ko, ganun ba talaga si Tae-san, kung totoo sila, tahimik akong disappointed kay Tae-san, napatingin si Sayon kay Choi Chan-ho, tila gusto pang magtanong, pero mas pinili ang hindi kumibo. Samantala habang nakatambak ang mga dokumento, na binabasa ng ating bida. Nagkamali ako ng paghusga sa iyo, Becky so, hindi ko kayang iwan si Tae-san sa iyo, ibalik mo ito sa akin, Mr. Beck. Anong ibig mong sabihin, matapos mong ibigay tapos ay kukunin mo? Sabay tapik, ng kamay sa tiyan nito, nilikha mo si Tae-san, at pinamunuan ko ito para sa aking paghihiganti, at ngayon nakuha namin ang yilhak. Ano at tila may problema ka pa? Hindi ko sinasabing mali ang plano, pero hindi ka si Baek Do-kyung. Kaya nga ako gumaganap bilang si Baek Do-kyung. Sabay talikod nito, sabay hawak sa ulo, na tila ba sumasakit. Hindi, sa presensya ni Baek Do-kyung, si Tae-san ay hindi kumikilos ng ganito. Nagtiwala si Tae-san kay Baek Do-kyung, kaya nila ginawa siyang boss. Kaya dapat ibigay mo sa kanila ang pakiramdam na ikaw ay si Baek Do-kyung. Magtiwala, magplano, kaya iyon ang nangyari. Habang hawak pa rin ang kanyang ulo, sabay lingon nito. At ang lahat ng laro ng iyong anak, tulad ng pangkalahatan pagpupulong. Magtiwala, hindi ba dapat kumilos ang organisasyon nito, ayon sa aking mga utos? Plano, pwede na lang nating gamitin ang sarili nating kamao. Kaya, saan ang problema doon, Baek Hee-so? Subukan natin ang iyong teorya. Sabay hubad ng quote ni Han Jing-won, laban sa laro ng ating anak. Sabay tinanggal nito ang cufflinks na suot, matiim nitong tinignan ng ating bida. Mabilis tumalon at sumugod ito, agad hamarang ang kamay ni Han Jing-won, hanggang sa napahawak ito sa balikat at mabilis na hila sa kabilang pwesto, napahiga ang ating bida na nakadilat ang isang mata. Ito ba ang kapangyarihan ng isang intelligence agent? Sabay sipa ng ating bida sa ilalim ng panga, ni Han Jing-won, matapos ng makabuelo ay sinipa niya ito ng ubod ng lakas, matapos ay mabilis bumangon ang ating bida, bumangon din si Han Jing-won, na bakas sa kanya ang matinding pagsipa ng ating bida, matapos ay tumingin ito. Samantala, isang organisasyon na binuo lamang sa lakas. Sino ang susunod na naturang organisasyon? Tapos tinatawag na naman itong gang, ano ang sinasabi nito sa iyo? Maglagay ng makakapal na buhay sila sa kanilang buong buhay, na umaasa sa lakas at ego. At kung titipunin mo sila sa isang lugar, magsisimula silang mag-away, at iyon ang tinatawag nilang digmaan. At kung sisimulan mong tanggalin, ang mga taong lalaban at nagtataksil. Yun sa huli makahanap ka ng taong pinagkakatiwalaan mo, na susundan mo. Samantala, nagkalat ang mga pahina ng mga dokumento at papeles. Maging ang halaman ay natamba, at maging ang upuan. Kinwelyuhan ng ating bida si Han Jing-won, na handa na para santuking ito. Napatiim ang panga ng ating bida matapos ay mabilis tinalikuran si Han Jing-won, iniwan ito na may malay na nakahiga. Nagkamali ako, hindi problema ang lutesin, tulad na isang gang. Sabay bukas ng pinto, hindi kumilos o umimik si Han Jing-won. Samantala, ang ating paraan ng pagtatrabaho ay hindi lamang nakadepende sa lakas. Kung ang isang organisasyon ay nakabatay lamang sa lakas, iyon ay ang militar.
Oh, tama ka, isang militar. Maya-maya pa ay tumunog ang cellphone ni Sheehan. Nakakatuwa ang makipagkwetuhan sa'yo, sir. Magkwento pa kayo sa akin mamaya. Enjoy your vacation, sabay kaway nito bago lumabas. Hindi mo ba ako susubukan bantayan? Well, parang hindi mo naman sinusubukan tumakas eh. Ngunit, sir, sa totoo lang, sa palagay ko umaasa tayo sa lakas, dahil hindi tayo maaring magtiwala sa sinuman. At mabilis na umalis ito, maya-maya pa, nakita niya ang ating bida nang nakatayo at naghihintay sa kanya. Simula ngayon, gagawa na tayo ng sariling paraan, mabuti pa, ay gagawa tayo ng bagong organisasyon, na may maraming mga taong may kasanayan. Yung kausap ko dati, i-recruit mo muna siya, at sila ay mga pawang propesyonal, at hahawakan ko ito bilang isang propesyonal. Tumalikod ito bago muling nagsalita, gawin mo ito sa loob ng 1 linggo. At sisirain natin ang pangkalahatang pagpupulong, sa loob ng 1 linggo.